Magandang araw! For today's video, ikukwento ko sa inyo kung anong trabaho ni Mister dito sa barko sa pinamagatang A Day in the Life of the Chef. His day usually starts at 7:30 in the morning para mag-prepare pumasok sa kanyang opisina. Every day is a busy day. Siya ang executive chef sa loob ng barko. He was the youngest ever in the company to hold such position at the age of 26 about 10 years ago. First thing in the morning, pagpasok niya sa office ay nagche-check agad siya ng mga emails. He will then meet with the executive sous chef Arnulfo. Siya ang kanang kamay ng executive chef. Si Arnulfo ang in charge sa pinaka-busy at pinakamalaking kusina sa loob ng barko. Aside from the menu, marami pa silang ibang duties and responsibilities na kailangang intindihin. This time, fina-finalize sila yung mga topics na dapat i-discuss sa daily meeting. Every single morning, nakikipag-meet siya sa mga sous chefs at chefs de party. Siyempre, pinag-uusapan nila ang menu, kung meron bang dapat na changes, kung available ba ang lahat ng ingredients, at siyempre, ang meal count, kung ilang libong plato ang kailangan nilang i-prepare kada dish. Around 220 ang crew sa loob ng kitchen department. Imagine kung gaano karaming pagkain ang kailangan nilang i-prepare para sa 5,000 passengers at 1,300 crew members. After the meeting, ay dumediretso na siya sa main galley. Ito yung pinakamalaking kusina sa loob ng barko. Kasama niya ang executive sous chef. Magra-round sila sa different stations para i-check ang food preparation. Ito ang garde-manger area. Dito pine-prepare ang mga cold appetizers, salads at canapé. Very particular siya sa food plating. Gusto niya palaging maganda ang plate presentation. After niya sa kusina, pupunta naman siya sa loading area. Nandito ngayon ang barko sa Norway. Dumating na yung mga in-orders niyang fresh salmon at talaga namang napakaganda ng quality ng mga isda nila. Kailangan lang nilang i-check kung natanggalan na ba ng hasang yung mga isda bago i-deliver ng supplier. Ito naman ang cold storeroom. Napakalaking walk-in fridge. Dito nilalagay ang mga fresh fruits, vegetables at fresh herbs. Bilang executive chef, siya ang in charge sa food cost. Every single food item on board is his responsibility. Siya ang nag-o-order ng mga gulay, prutas, karne, isda, lahat ng ingredients na kinakailangan para sa menu. Binibigyan siya ng company ng certain budget to spend for each and every passenger and crew member on a daily basis. Ang tanging goal niya is to serve quality cuisine without going outside of the budget. Ito naman ang dry storeroom. Dito nakaimbak ang mga iba't ibang klase ng pasta, harina, bigas, kape, mga sauces, iba't ibang klase ng delata, beans at iba pa. At nakita niyo naman parang may sariling supermarket sa loob ng barko. 11:15 in the morning, kailangan naman niyang pumunta sa theater para sa isang presentation. Dito, pinapakilala sa mga pasahero ang ilang crew members in each department kasama ang kanilang managers. Saglit lang naman yan. Actually, wala pang 1 minute silang dadaan sa stage para kumaway-kaway habang nakangiti sa mga pasahero. Mukha lang silang mga chill pero sa totoo lang, nagmamadali na yan tumakbo pabalik sa mga duties nila. Dahil pasado alas 11 na at 12 o'clock kailangan buksan na nila ang restaurant at buffet. Kaya na nga at pinapunta niya na sa linya yung mga kusinero para ready to serve sa mga pasahero. Pero bago tuloy ang magbukas ang buffet, papasadahan niya muna ang bawat linya. Kasama niya ang sous chef in charge na si Reggie. I-check nila kung kumpleto na ba ang mga pagkain sa linya. Kung nilagyan ba ito ng garnish bago ilagay sa linya. Kung tama ba ang mga nakalagay na labels at kung nasa tamang temperature ba ang bawat dish. Kapag kumpleto na ang lahat ng pagkain at ready na ang mga linya, ay magbibigay na siya ng signal sa restaurant manager o sa mga buffet supervisors to officially open the buffet lines. Usually, umaabot ng 3 hours ang service time sa buffet. So bilang pasahero, pwede kang magpabalik-balik dyan hanggang sa mabusog ka at maumay. Ganun yun. So after ng lunch duty, meron siyang 3 to 4 hours break. Pwede niyang itulog yon or kung gusto niya, pwede rin siyang lumabas para mamasyal. Pero dahil kasama niya kami ngayon sa barko, lalabas kami para makapaglakad-lakad. Nandito kami ngayon sa Stavanger, Norway. At malapit sa port kung saan nakadock ang aming barko, ay merong malaking park na meron ding lake. Actually, ilang beses na kaming pabalik-balik dito sa lugar na to dahil nakakatuwang mamasyal. Enjoy na enjoy kasi yung anak namin pagmasdan at makipaglaro sa mga ibon dito. Meron nga din palang playground para sa mga kids. Tapos, yung mga locals dito, naglalagay sila ng maraming toys. Kaya ayan, salita niya mga bata, dampot sila ng dampot na mga laruan. Enjoy talaga. After mapagod ng anak namin sa paglalaro, eto, babalik na kami ng barko. At on the way, eto meron kaming nadaan ng Tiangge. Bibili muna kami ng magnet, pandagdag rin sa
sa aming collection. Ito namang anak namin nagpaparamdam, dumampot ng stuffed toy na reindeer, gustong pabili. Nung tinignan ko yung presyo, agoy, 30 euro, lagpas 1.5 sa pera natin. Ang mahal naman. Kaya sabi ko sa kanya, isoli na lang niya at bibili ko na lang siya ng ice cream. Buti na lang nauto ko yung anak ko, kung hindi, magwawala talaga yan dito sa kalsada. 6 o'clock na ng gabi at 6:30 magbubukas na ang restaurant para sa dinner service. By this time, nakadisplay na yung every single dish na nasa menu. Ang main purpose nito ay para matikman ng chef kung tama ba ang lasa ng mga pagkain na isa-serve sa mga pasahero ngayong gabing ito. 7 days per cruise, for lunch and dinner, magkakaiba ang sineserve na pagkain, walang inuulit. Kaya ang food display at plate presentation ay magiging reference na rin para sa mga waiters para visually meron silang idea kung paano i-describe sa pasahero ang mga pagkain. Nagsimula na ang dinner service sa mga main dining restaurants. Dito kumakain ang 90% ng mga pasahero. Busy-busy na sa loob ng kusina. Lahat nagmamadali. Lahat gusto nang makatapos sa serbisyo. Mabigat ang trabaho dito sa barko. Nakakapagod. Kaya kung mas maaga kang makakatapos sa duty, mas mahaba ang magiging pahinga mo. At 9 p.m., meron na naman siyang pupuntahang presentation sa theater. Dito, pinapakilala ang lahat ng head of departments at senior officers sa mga pasahero. Huling gabi na ng cruise, kaya kaliwat kanan ang mga presentations. After sa teatro, magmamadali ngayon sila papunta ng main dining restaurant. Ito yung last and final presentation ng crew members at managers bilang pasasalamat sa mga pasahero. After silang ipakilala, iikutin pa nila ang buong restaurant para makita sila up close and personal ng mga pasahero. At dito nagtatapos ang isang araw ng pagtatrabaho. And tomorrow is just another day. Maraming salamat sa panonood. Until next vlog. Ciao!